Nasaan ka man, Sino ka man, lahat tayo tinatawagan upang ipakilala si Kristo, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, at muli ay maging instrumento ng kanyang pag-ibig at awa para sa lahat. sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng kanyang mga turo at kautusan sa pang-araw-araw nating buhay, si Kristo ang salita at tayo ang kanyang alingaw. Ikaw, Ako, tayong lahat, we are echoes echoes of of Christ. Christ. Magandang Ayan. gabi, Sister Len. Magandang gabi, Sister Maribeth. Parang na-miss ko po ito. Oo, Ha? na-miss ka rin namin, Sister Len, dahil akala namin magsusolo flight ka ngayon. Oo nga, Pero eh, siyempre, takot ako we eh. are team, di ba? So, itong gabing ito ay napaka makasaysayan din muli sa ating diocese, gayon din sa ating kongregasyon at sa ating Echoes of Christ. Sister Len, napakaganda ng araw na to dahil pinagpala talaga tayo ng Diyos ang ating diocese ng mga napakaraming regalo. Pero mamaya na nating buksan yung regalo na yon. Kahit na medyo excited ako sa regalo. Yeah. Pero balikan natin si Sterling yung nakaraan nating episode. No, kahit di ka namin kasama, aktibo ka sa Oto. pag-comment noon dahil talaga namang napaka sigla nung gabi na yon, di mo nga maramdaman na gabi na rin. Oo nga eh. Parang gusto nga pa nga mag-extend eh. Sabi ko, may part 2 ba nun? Ano nga ba yung episode natin ng gabing yun? Tungkol yun sa mga abogado, si Yeah, Sterling. abogado. Mm-mm. Abogado na may prinsipyo at serbisyo. Serbisyo. Yan. Walang iba yung ating mga panauhin ng araw na yun ay walang iba kundi si Attorney Desiree Antonio Gabrilio at si Attorney Aloy Renz Santos. Alam ko nanonood sila sa atin ngayon. Mm-mm. Hello po, Yes, Attorney. maraming salamat po muli sa inyong pagtugon sa aming paanyaya noong nakaraang buwan. Ito po ay hindi lang sila basta abogado, kundi may integridad sa pagtugon sa misyon ni Kristo. Kaya wag na rin nating patagalin dahil itong episode nating gabi na to ay sabi nga natin isa din sa hindi makakalimutan ng diocese. Isang na tong milestone na tinatawag natin. Yes, at kung simula na to, lagi yun ang nagbubukas ng marami pang oportunidad sa kanang pinto. So tayo po ay manalangin na para sa ating pagsisimula ng ating programa. Tayo pong lahat sama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magkakasama-sama sa gabing ito. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa aming mga pamilya, mga katikista, at sa lahat ng taong ginagamit ninyo upang kami ay gabayan sa tamang landas. Sa pagsisimula ng aming gawain, inihiling po namin ang paggabay ng Espiritu Santo upang buksan ninyo ang aming isip at puso sa mga aral na aming matututuhan. Naway lumalim pa ang aming pananampalataya at mas lalo naming makilala at mahalin si Jesus sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming maging mabubuting kabataan, mapagmahal, masunurin, mapagkumbaba, at handang maglingkod sa aming kapwa. Naway si Maria na aming ina ay patuloy na maging gabay at inspirasyon namin sa aming paglalakbay ng pananampalataya. Basbasan ninyo po kami sa mga oras na ito ng ating programa upang maging mabunga at makapagbigay luwalhati sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa kawikaan. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakarin, at hanggang sa paglaki, din niya ito malilim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Sister Len, siguro may mga clue na ang ating mga tagapakinig kung sino ang ating mga guests. No? Nakita na nila sa teaser natin yung sa poster, pero
mas mainam, mas makikilala nila itong mga kabataan na kasama natin ngayon. Mga kaedad ko lang to, sister eh. Pero nung pagtitingnan ko nga yung edad nila, parang sabi ko, kung ako yung nag-asawa, ang mga anak ko na to, Sister Lynn. Oo. Mga anak ko na nga rin. Na sila. So, sige, pakilala na natin sila. Ang una nating panauhin sa gabing ito ay siya ang tinatawag nating Diocesan Youth Coordinator na mula sa Santa Cruz Mission Parish, Paumbong, Bulacan. Walang iba kundi si Kuya James Angelo Rontalo. Magandang gabi and welcome to Echoes of Christ, Kuya James. Magandang gabi po, Sister Maribeth at Sister Len. Okay, thank you po sa pagtugon sa aming imbitasyon na makapiling kayo kahit gabi na. Ayan. Salamat Ang ating din po ikalawa sa naman paanyaya. Ayan. Ang ikalawa naman nating panauhin ay mula sa Parish of St. Mark the Evangelist. At syempre, na nag-iisang dalaga para sa gabing ito ay walang iba kundi si Ate Leilu Mary Guillermo. Ayan. Good evening Magandang po. gabi. Good Ate evening, Mary. Ayan. Hello po. At ang panghuli, nabubuo ng ating Trinity. No, dahil bukas ay Trinity Sunday. Ayan. No, so ang panghuli nating panauhin ay mula naman sa parokya ng Muling Pagkabuhay Parish sa Lawa, May Kawayan City. Isa rin siyang YM and Alpha, catechist din and acolyte, si Kuya Albert Julius Gonzalez o tinatawag nating Kuya AJ. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Mula kay Mother Cecil sa kongregasyon ng RCM, kami po ay nagpapasalamat na sa inyong tatlo. Ngayon No, pala, nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng sarili. No, marami na kayong pagod itong itong buwan na to. Pero sa huling pangalawa sa huling araw ng buwan ng Mayo ay naglilingkod pa rin kayo lalo sa gabing ito. Okay, Sister Len. po sila ang mga representative ng napakaraming kabataan. Sabi nga ilan ka, napakaraming graduate na kabataan ngayong araw na ito. Yun ay dahil sa mga ito. Ayan, umpisa na po natin kasi mahaba po ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Alam ko yung mga ka-ecos natin na syempre gusto mag-comment, magbigay ng kanilang mga reflection, bumate, lalo na sa kanilang mga teacher. Pwede kayong mag-message dito sa ating chat box para mabasa namin ang inyong mga comments. Okay. Siyempre, alam ko although kilala na sila sa kanilang mga lugar, marami sa ating mga ka-ecos ang hindi pa sila kilala. Maaari ba kayo magbigay o magpakilala sa parokya kayo naglilingkod at paano kayo nagsimulang maglingkod sa parokya at sa samahang kinaibibilangan ninyo? Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating po mga kadioceses, ka-Echoes of Christ, at sa aking po mga kapwa kabataang malolos. Ako po si Brother James Angelo Rontalo. Kasalukuyan po ako ay naglilingkod sa ating diocese bilang Diocesan Youth Coordinator. At ako rin po ay kabilang sa misyong parokya ng Santa Cruz, dito po sa isla ng Santa Cruz sa bayan ng Paumbong. Ako po ay nagsimulang maglingkod sa aming parokya sa murang edad, sa alalay po ng mga matatandang nagdarasal ng rosaryo. Gayon din po itong pag-aalay ng bulaklak pag Mayo ay isa sa mga paunang bahagi po ng aking paglilingkod sa aming parokya. At ito rin po yung naging dahilan kung bakit ako po ay naging kasapi ng Parish Commission on Youth, naglingkod sa Bikarya ng Hagonoy bilang Vicarial Coordinator, at ngayon nga po ay nasa antas ng paglilingkod tayo sa mga kabataan po sa ating diocese. Salamat po. Thank you po. Medyo malayo-layo na yung iyong narating, no? Lalo't nagbabangka ka, talagang malayo ang nararating. Opo, araw-araw po, sisters. Talagang yung kantang sana'y wala nang wakas, ay awit mo yun. Tatawirin mo lahat ng dagat para lang makapaglingkod. Thank you, Kuya James. Okay, sunod natin. Pagpapakilala. Kuya AJ. Hello po, good evening po.
Ako po si Kuya EJ. Ang totoo ko pong pangalan ay Albert Julius P. Gonzales po. At kasalukuyan po ako ay naglilingkod sa parokya ng Muling Pagkabuhay sa Lawa, Mikawayan. Ang main ministry ko po talaga ay Ministry of Altar Servers. Pero active din po ako sa PCY. Kaya nagkakasama po kami ni Kuya James. Pati din po sa Young Catechist po, since under din po kami ng 500 Young Missionaries. And meron din po kaming bukluran sa BEC. Kaya kabilang din po ako doon. Sa kung paano naman po ako nagsimula sa paglilingkod, hindi na rin naman po bago. Tulad po nung kay Kuya James, sa akin naman po, tita ko po yung naging daan. Bata pa lang po kasi ako ay exposed na talaga ako sa simbahan dahil yung tita ko po is isang katekista and yung tita ko po na yun, siya po yung nag-alaga sa akin. Tapos around 4 years old po ay sinasama na po niya ako sa simbahan. Siyempre po pagkakatekista po, lagi pong laman ng simbahan kahit hindi po linggo. Kaya masasabi ko po na parang doon na rin ako lumaki sa aming parokya. And then, noong 6 years old po, ay sinali po ako sa children's choir. Then, doon po mas na-enjoy yung pagsisimba and yung pakikisalamuha po sa mga kapwa kabataan and parokyano. And then, pagdating naman po ng 9 years old, ay doon na po ako naging altar servers. And hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa din po yung paglilingkod ko bilang altar servers. 13 years na po akong altar servers, kaya masasabi ko po na malaking parte po talaga ng buhay ko yung simbahan po. Yun lang po. Thank you, Kuya James. Mag-sample ka nga ng kanta. Gusto mo mag-sample ng kanta? Ay, kaso bata pa po ako nung choir ako eh. Yan. Kailangan natin ng ulan sa mga panahon na to. Ayan nga. Para lumamig-lamig. Sister Maribeth, dahil dyan, sabi nga ni Ate Estela Nepomuceno, shout out, Muling Pagkabuhay, Parish, Lawa, Mikawayan, God bless sa mga kabataan, especially kay Kuya AJ. Proud of you here. Ayan, meron ka Meron ba? siya pang tagahanga. May tagahanga. Okay, next natin, si Ate Mary. Good Pinakabata. evening po. Medyo Evening. lang po, medyo lang naman po kinakabahan. Ako po si Leilu Mary Guillermo mula sa parokya ng San Marcos Evangelista. Kura paroko po namin ang may likha ng kanta ng bawat week ng YM, si Reverendo Padre Alan B. Antonio. Proud na proud po kami sa kanya. Mula po ako sa aming Commission on Social Communications and isa rin po akong junior CWL at kabilang din po ako sa 500 Young Missionaries at nagtapos din po ako sa mga Alpha Sessions and bukod po doon isa po akong aspirant ng Third Order of Carmelites. Nagsimula po akong maglingkod sa simbahan. Noon pong bata po kasi ako, sinasama po kasi ako ng aking lolo't lola, si Brother Andy Calonzo at Sister Rose Calonzo sa Sunday School. So doon po talaga nagsimula ang lahat. Ay, dahil po doon, naalala ko po, isa rin po akong katekista. Kakatapos ko lang po ng aking formation nung last year po. So bago lang po akong katekista. Pero doing my best po. And dahil nga po doon, sa kanila po ako nagsimula na mahawa sa paglilingkod. Dahil bata pa lang po ako, bit na po nila ako kahit saan. Nadala rin po nila ako noon sa graduation nila ng, yun po, formation po ng mga katekista. Nakalimutan ko po kasi yung pangalan noon. Pero, IFS. yung ano pa po, Diolicatma po, ayun po, naalala ko na po. Nasama rin po nila ako doon. Na-sit-in din po ata ako sa isa po nilang klase pagkakatanda ko. And dahil po doon, nag-bloom po doon yung confidence ko sa pagsasalita. And simula po noon, naging speaker na rin po ako sa mga kabataan po namin. Tinutulungan ko po sila noon matuto pa pong magturo. Yun pong mga youth po namin sa Kalumpang. Doon po talaga nag-start. Pero yung sa Socom po, ano lang po yun kasi nahatak po ako ng mga kaibigan ko po. Kasi after pandemic po, parang nawala po, nag-waver po ng onti yung faith ko. Napaisip po ako, parang naging atheist po ata ako doon. Hindi ko po kinaka-proud yung part na yun ng buhay ko. Pero proud po ako na naibalik po ako ni Lord sa tamang landas. And thanks na rin po yon sa guidance ng aking lolo and lola. Thank you. Medyo may kulang yung pagsasabi, pagpapakilala. Dudugtungan namin. Sabi mo kanina ay third order ka ng Opo. Carmel. Magiging future RCM sister ka.
No, Nakikita sana. po. Malay mo, baka doon nililid ni Lord. Ngayon pa lang, congratulations sa inyo at sa napakarami pang mga kabataan na naging bahagi ng Simba-Aralan. No? Pag nagkikwentuhan kami sa table ng mga sisters, sinashare sa amin ng mga coordinators, napakahuhusay daw ng kabataan. Yes, di ba na kwento sa atin? Kaya dito pa lang talagang ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan na nasa simbahan. 'Di ba? So, may hope pa rin tayo sa simbahan at sa ating lipunan kasi nandyan kayo. No? At ang layo na po ng narating ng ating mga YM. Pero mo Mm-mm. from napilit lang Mm-mm. hanggang sa Napili din. napili. Ngayon, teacher na. Sila na Yung yung mga teachers of faith. oh, No? sila na rin nagtuturo sa mga kabataang tulad nila. Saka yung biyaya ninyo na tumayo kayo doon sa karamihan ng mga kasing edad nyo ay tunay na regalo mula yun sa Diyos. So dahil tingnan natin, ano yung una nyong naging reaksyon? Medyo si Kuya James, bati ka na dito, pero syempre ano yung unang naging reaksyon nyo o naramdaman sa unang pagkakataon na kayo ay mapabilang sa mga magiging tagapagsalita, tagapagturo sa ating simba-aralan? Ako po, sisters, no, Mm-mm. actually, yun pong sinabi sa amin na itong Simba-Aralan ay collaboration ng PASCA at ng Diocesan Commission on Youth. Medyo natuwa naman po kami. No? Ako personally, natuwa po ako bilang katekista. No? Ay nangangarap din magkaroon ng Sunday school kasi dito sa parokya namin. By the way, sinabi po kanina ni Ate Mary, si Father Alan yung linggo-linggong gumawa yung kanta. Ang ikinaka-proud din po namin, yung kura paroko po namin, siya naman po yung naglapat ng musika sa Balhabal. Segue ko lang po yun. Opo. Wala kayo doon. Opo. So, yun po. Natuwa po, no, marami po ang kabataan na natuwa na magiging tagapagsalita. Pero may mga natakot po. At ako po, isa po ako sa mga natakot ng kaunti, nagulat sa mangyayaring ito. Sapagkat naniniwala po ako, no, kami sa Diocesan Commission on Youth, na ang ating pong mga kabataan, talagang may kakaiba ng bersyon ngayon ng paglalahad ng kanilang sarili, lalo tigit yung pagtuturo. Marami po sa Commission on Youth ngayon, sisters, ay mga dalubhasang guro, mga profesional na guro. No? Natakot lang po kami sapagkat may mga nag-react na, naku, ano ang alam namin dyan? Anong maibibigay namin dyan? Ano ang maitutulong namin bilang mga tagapagturo at tagapagsalita ng simba-aralan? Gayong ilan sa amin ay talagang hindi masyadong hubog, no? Doon po sa mga katesismo ng ating simbahan. Nakakadalo sila ng mga Lectio Divina, yung alpha sessions natin, may mga kaunting mga katesismo yan, no? May mga sa parokya, yung mga BEC, yung mga members ng iba't ibang ministry, mayroong mga paghubog yan. Pero yung magiging pangunahin kang tagapagturo ng simba-aralan, medyo nakakatakot. Kasi hindi natin alam sa umpisa kung ano yung unang-una, yung 20 lessons. Hindi natin alam kung ano yung nilalaman nun. Pangalawa, pag nandun na tayo sa pagtalakay sa 20 lessons, anong sasabihin natin? Sa iba po ay hindi sumapat yung 2 buwang paghahanda. Pero lahat ng kabataan, personally dito po sa aming parokya, ay tuwan-tuwa ngayon sapagkat nasa 20th lesson na kahapon at graduation na ng iba ngayon at bukas. Yun po sa akin, sisters. Thank you for sharing, Kuya James. Nakaka-inspire naman yung sinabi mo na yun. Nakakatuwa sa puso na kayo yung mga tumayo doon instead na yung mga katikis natin. Naging malaking bahagi kayo ng paglilingkod na yun. Opo, sister. Yes. Actually, sa pag-uusap po namin ni Mother Cecil, share ko lang din po ng konti. Sinabi ko po sa kanya noon, tsaka kay Father Rico, nung nagkita-kita po kami sa isang pulong,
Sabi ko, Father, Mother, maganda po siguro no, na napasimulan itong simbaaralan sa ating diocese. Kung ito po'y magpapatuloy, isang napakagandang pagkakataon para sa kabataan na palalimin yung kaniyang kaalaman. Sana magkaroon din po tayo ng mas focused, mas malalim at mas buong initial formation seminar at ongoing formation seminar sa talagang mga nais o nagnanais na ialay yung kanilang sarili para po sa simba-aralan. Kasi sabi po natin sa mga balita, ito po'y una, pero hindi po ito ang huli. Maaaring ito po'y magpatuloy pa sa mga susunod na panahon. At sa nangyayaring mga evaluation, po'y mukhang matutuloy nga po sa mga susunod pang taon. Yes, totoo yun. Kumbaga, may wisdom talaga ang ating Obispo Dennis, sa paglulunsad ng ganitong programa sa ating diocese. Pero sa ibang diocese pala, ginagawa na talaga nila ito na may simba-aralan din sila tuwing buwan ng Mayo. Lalo No? na po sa Cebu. Sa Cebu pala, ganito din ang kanilang format ng katikisin. So maraming thank you, Kuya James. Sunod na magbabahagi ng kanilang karanasan. Hello po. So, yun po. Sa akin naman po, personally, nung napili po ako, nung na-inform ako na magtuturo ako sa simbaaralan, honestly po, na-excite po talaga ako. Pero, kinabahan din. Excited po kasi bagong experience siya and chance na din para ma-share yung alam ko tungkol sa pananampalataya, ma-share siya sa mga bata. Pero kinakabahan dahil iba yung environment. Kasi po, nagtuturo na po talaga ako pero hindi po sa mga ganong bata. Ako po kasi nagtuturo, nag-formation sa mga altar servers namin. And yung mga age po nila, medyo may edad na, mga teenager na. Pero ako po napasama sa pre-communicants kung saan po ang mga tinuturuan po is 7 years old to 9. Tas marami din pong mga saling ket-ket kung tawagan, yung mga bata, mas bata pa sa 7 years old. Sanay po ako doon sa altar service dahil nga po matanda na at mas madaling kausap po. Pero sa simbaaralan, lalo na po nung nalagay ako sa pre-communicants na medyo mas bata yung range, medyo napaisip po ako kung paano ko sila i-handle. Aminado po ako na medyo strict po talaga ako pagdating sa pagtuturo. Kaya iniisip ko po noon kung makukuha ko ba kaagad yung loob ng mga bata o kung mapapalapit ba sila sa akin, magugustuhan ba nila yung the way na magturo ako. And naisip ko rin po na baka hindi sila makinig o baka hindi ko sila engage doon sa lesson. Medyo nagduda rin po ako sa sarili ko. Kaya po, kung kaya ko po bang maging patient enough sa mga batang-bata na kailangan ng mas mahabang understanding and attention po. Pero sister, habang tumatagal, unti-unti ko pong nakita na kailangan lang pala ng konting adjustment. Kailangan pala ng patience and mas maraming energy and love. And habang mas nakikilala ko po sila, naging mas komportable po ako. And eventually, na-enjoy ko rin po yung pagtuturo sa kanila. And sa awa po ng Diyos, yung kaba ko before ay napalitan ng fulfillment. Dahil nakita ko po na may natututunan sila and mas nagiging close kami. Actually po, sister, medyo maninibago po siguro ako next week kasi wala nang simbaaralan. Ayun po ang pinakamalaking i-adjust ko naman sa aking oras and sa aking mga ginagawa po. Mamimiss ko yung simbaaralan, lalo na yung mga bata na nung una ay natatakot na kong turuan. Pero ngayon ay close na. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng katikista, youth volunteers na tumulong po doon sa aming simbaaralan po. Thank you, Kuya James. At hindi lang siguro ikaw, marami pang kabataan ang talagang mamimiss yung mga susunod na araw. No, kayo, mamimiss din kayo ng mga bata dahil naging sistema nila sa buong isang buwan, kayo yung kasama. No, thank you, Kuya AJ. Yan, Sister Maribeth, para ano naman si Kuya AJ, narito po si Ate Estela ni Pumuseno, sabi niya, thank you po. Sister, si Kuya AJ ang youth partners ko sa Simbaaralan Parokya. He is so effective in teaching our pre-communicants in the parish. Ayan. Yay! Yay. No, congrats. No.
effective. Mas maano natin yun. Sana hindi rin matatapos ngayong araw na to yung mga pagdalo ng mga bata. Sana makita natin sila simula bukas din sa pagdalo sa misa, no, at matuto silang magdasal din sa kanilang mga tahanan. Yes, Ate Mary, ano naman ang iyong ibabahagi? Personally po, medyo kinakabahan po ako kahit na may experience naman na po ako nun sa pagtuturo since grade 3 po ang tinuturuan ko sa katekista sa amin pong parokya. Kasi po yung mga grade 3 po namin, dalawang section po ang naturuan ko since nag-sub lang po ako dati kay Sister Tamar, ang aming vicarial press. Yun pong mga unang bata ko naturuan doon is mga madaling makasama na gusto po nilang kaibiganin. So, yung sunod naman po, last section po, medyo kapag po ginagamit ko po yung same tactics, hindi rin po gumagana. So, narealize ko po na, ay, baka yung mga bata na turuan ko sa simba-aralan namin ngayon is ganun din. So, parang nag-iisip na po agad ako ng mga kung paano sila ma-entertain, mapapalapit din sa akin, gaya ng una kong mga naturuan. Kasi po, lalo pong lumala yung kaba ko nung orientation day na po. Ako po yung pinag-talk nung introduction about sa Our Lady of Guadalupe. So, yung mga bata po, nung pinapatayo ko po sila para sumayaw, meron pa nga daw pong ayaw tumayo kasi nahihiya daw po. And dahil po dun parang lumala yung kaba ko. Pero at the same time po, nag-ease din po kasi habang naglalagay po ako ng tanong dun sa mga sinasabi ko, yung mga bata po is sumasagot naman po. Parang na-entertain din po sila kapag nagsisingit po ako ng mga onting jokes, lalo na kapag yung topic ay 6-7 na paboritong-paborito po ng mga bata. Pero aside po dun, yung kaba ko po is hindi lang sa paano ako makikita ng mga bata, pero dun din po sa mga kasama ko kasi kung ako po na experience, kinakabahan, sila pa po kaya na hindi naman gaanong gamay yung ginagawa namin. Especially po since yung mga kabataan namin is medyo may pagkamahiyain din po sila. So, kinakabahan po ako kasi baka mamaya is meron pong mag-back out dahil sa kaba or something. Pero noon pong nagpunta po kasi sa amin at one time si Sister Mercy para po turuan po yung mga kabataan namin. And sobrang ganado po nila na gumawa ng mga pang-lesson and makinig po kay Sister Mercy. So, dahil po doon parang naengganyo na din po ako na tuloy-tuloy lang po, wag nang mangamba. Kasi po, meron at merong dadalhin si Lord sa amin na tutulungan kami. At dahil po doon, mas na-excite po ako para sa simba-aralan. Yun po. Thank you, Ate Mary. No, talaga namang di papabayaan ng Espiritu Santo yung mga nagtitiwala sa Kanya. At kaya sabi nga ni Mama mo rito, proud na proud daw sa'yo ang iyong mama. Ayan. Katikista rin ba si mama mo? Hindi po, ang lolo and lola lang po. Ah, Ah, sabi din ni Ate Hani Kabling, ang saya ng mga bata kanina sa graduation nila. kaya congratulations. Congratulations. Dahil dyan, i-reminisce natin yung mga pinaka-memorable na karanasan ninyo sa simba-aralan. Ano yung mga hindi nyo makakalimutan sa loob ng isang buwan na ito? Kuya James? Ako po, sister, meron akong mga hindi makalilimutan. No? Pasensyahan niyo na po kung medyo babanggitin ko lahat. Una, yun pong pagtanggap sa mga bata. Yan po, isa po yung sa mga pinaka-memorable sa akin. Sapagkat ako po, sa aking pagiging kabataan, no, dahil nga po ako yung nasama sa mga katandaan ng parokya, mayroong part po sa buhay ko na talagang ang bitter-bitter ko sa mga bata. Hirap na hirap po akong intindihin kung bakit kailangan nilang mag-ingay, kung bakit kailangan nilang magtakbuhan, kung bakit kailangan nilang magsigawan. Ako rin po kasi kilala ng mga youth, no, ng ilan sa mga youth na madali po akong naiinis kapag kayong hindi sumusunod agad, hindi ako agad naiintindihan sa pagtahimik o sa pag-ayos ng paglalagay sa order ng mga ginagawa. At ito pong simba-aralan, sabi ko nga po sa mga magulang ng mga bata nung kalagitnaan ng evaluation namin last week,
ay talagang nagmulat sa akin ang pagyakap sa mga bata. Ang tinahak ko pong kurso sa kolehiyo ay secondary education. Kasi takot na takot po akong humawak ng mga bata. Pero dito po sa simbaaralan, lumambot po ang puso ko sa mga bata. Lalo na yung takot nila sa akin dati. Kapag nakikita po ako sa parokya namin, nagtatabihan yon dahil dadaan po ako, dadating, tatahimik sila bigla. Pero nung nagkaklase na po kami, may isang batang sumagot. Sabi niya, Brother James, akala ko pumatapang ka talaga. Na mabuti po pala ang puso mo, na natutuwa ka po pala sa mga bata. No? Yung po yung una. Pangalawa po yung dami ng mga nag-aambag, yung dami ng mga tumatangkilik. Talaga pong dito po sa parokya namin, no, hindi po sa ipinagmamalaki ko, ay nung ina-announce po namin itong simbaaralan, ang anunsyo ko po ay hindi po kami nanghihingi ng pera, ang hinihingi po namin ay gamit o pagkain. Alam po ninyo, sisters, mga kasama, dumagsa po talaga ang donasyon. Mga gamit, lalo po yung pagkain linggo-linggo. Hindi lang po dito sa aming parokya sa mismong isla ng Santa Cruz. Yung mga sub-parish po namin sa ibang mga isla, yun din po ang laging kinukwento every Saturday kapag meron kaming evaluation na hindi naman nila nilapitan yung mga taong yon pero nagpapadala ng pagkain. Actually, kahapon po tapos na kami. Natapos po kami nung Wednesday lang sa lesson 20 kasi nilaan po namin yung Webes at Biyernes para sa evaluation at ngayong araw po kasi ay nag-practice na kami ng graduation. Kahapon po't kanina may mga nagpapadala pa ng pagkain para sa mga bata. Yun po yung nakakatuwa. At yun pong kakainin nila sa graduation day bukas. May mga sumagot pong tao na hindi na kami na problema. Umpisa pa lang sinabi na nila na, sa graduation, ako ang magpapakain sa lahat ng estudyante. Ayaw nang may kahati. Sige, Eka, ako na lang sasagot ng isang ihahain niya sa mga bata. At pangatlo po, ay nagkaroon po kasi kami ng field trip. Yung mga simba-aralan students po namin kasama ng mga magulang at ng kanila pong mga katekista. Yun po'y parang pilgrimage. Si Sister Maribeth po, si Sister Len, alam ko napunta na rin po dito sa aming parokya. No? Kasi mga naging vicarial coordinator ko yan. Yun pong parokya namin, alam po ninyong hinahati po kami ng ilog at ng karagatan. Kaya yun pong mga bata sa amin, hindi sila nakakapunta pa sa ibang chapel namin dahil nga po pinaghahati kami ng ilog. Ang ginawa po namin, nang naisip namin na maging pilgrimage, ay yung pagpunta ng mga bata sa lahat ng kapilya ng aming parokya. Lahat po kami namamangka sa init ng araw, sa pawis na pawis ang mga bata. Sabi ko nga po, parang katabi lang natin ang araw, umaamoy. Nagbibiro po ako ng galing sa mga bata. Alam po ninyo, tuwan-tuwa po ang puso ko noon. Sabi ko sa mga katekista, tignan ninyo, pwede pala yung ganito. Pilgrimage, pero within the parish. Parang ang layo-layo po namin sa isa't isa dahil nga po hinahati kami ng ilog at dagat. Pero yung mga bata po, suportado ng mga magulang, ang dami-daming baon, pera, pagkain, inumin, damit, pinagdala ng mga magulang sa bag. Tapos pag uwi po nila dito sa parokya, dito po kami nananghalian lahat. May sumagot po ng pananghalian. Sinagot po ng parokya. May mga bata pong, nagtanungan kung ano ang mga karanasan sa unang 3 linggo ng simbaaralan. Alam po ninyo, may mga batang sobrang saya. At sabi po nung isang bata sa akin, Brother James, napakasaya po namin ngayon. Kasi po ngayon lang kami nakaranas ng pilgrimage. Pero yung pilgrimage po na tinutukoy niya sa sub-parishes lang namin. Ay, yung pong sabi nila, ang saya-saya po namin, sobrang saya po namin. Ang laki po ng naitulong nito sa amin. Yung mga batang nagsasalita ng gano'n na parang kinukurot ang puso mo na sa simpleng bagay na naisip ng mga simbaaralan core group, mayroon silang natatandaan. At kung yun ay memorable sa kanila, mas memorable po iyon. Sa akin, bilang kanilang parish coordinator ng simbaaralan at bilang diocesan coordinator ng commission, lagi ko po yung isinasama
ngayon sa mga ikinukwento ko pag may nagtatanong ng karanasan tungkol sa simbahan. Yun lang po. Thank you for sharing, Kuya James. Nai-imagine namin Okay. ang parokya ninyo, ang Mission Parish ng Santa Cruz. Sabi nga, itong simbaaralan na to ay ginalaw lahat. 'Di ba? Kumbaga, ang kabataan, mga bata, kayo sa pagtuturo, paglilingkod, even yung mga hindi kayang mag-abot ng sarili nila sa paglilingkod, sa ibang paraan sila hinipo ng Diyos para maging bahagi ng programang ito. No? Kaya, sige, Isa Sterling. nga talagang collaboration ng lahat ng kasapi ng parokya. Mm-mm. Hindi lang isa, kundi halos lahat gagalaw. Naging domino Domino effect, effect, yeah. lahat kumilos. And then at the same time, sabi mo kanina, tatakot ka kanina nga, di ba? Yung kung tutuusin, itong simbaaralan, pareho tayong tinuruan. Tinuruan nyo sila, pero tinuruan din kayo ng mga bata sa ibang pamamaraan. Yung pagtanggap, pagpapahaba ng pasensya at pangunawa, di ba? Kaya marami talagang biyaya itong simbaaralan na programa ng ating diocese. Dagdag ko pa, Sister Maripet, naalala ko kasi sabi ng mga katekista, sabi nga nila, nag-aalala sila dun, sabi nga ni Kuya James, nag-aalala sila kasi mga kabataan na magtuturo. Imbis na mga katekista, mga kabataan talaga. Eh, anong nangyari minsan may ibang mga lugar, yung mga katekista ang natuto sa mga kabataang nagtuturo. Pwede palang technique to para matumahimik ang mga bata. Ito pala. Kaya talaga naman marami pong natutunan ang isa't isa. Mm-mm. Salamat sa Diyos. Thank you po. Kuya AJ, ikaw naman ano namang maibabahagi mo sa atin dito sa ating Echoes of Christ ng iyong memorable experience sa simbaaralan? Ayun po. So, sa akin naman po, yung isa sa pinaka-memorable na experience po dito sa Simbaaralan is nung pansamantala po akong nalipat sa ibang center. Kasi yung center po na yon ay kulang ng youth volunteers. So yun po, isang araw lang po ako nawala. Pero sobrang tumatak sa akin yung nangyari. Pagbalik ko sa parokya kinabukasan. Pagdating ko pa lang, papasok pa lang ako doon sa gate ng parokya. Alam na nila yung tunog ng motor. Sobrang excited na agad yung mga bata. Eh, hinahanap ako, sinalubong ko din sa alabas. May ilan na nalungkot. Yung ibang iiyak pa kasi akala nila hindi na daw ako babalik. O baka yung iba siguro nagtampo kasi kung bakit wala ako nung araw na yon. Pero hindi ko talaga ina-expect na ganun yung magiging reaction nila. Kaya sobrang natouch po talaga ako nung araw na yon. And doon ko po na-realize na kahit simpleng pagtuturo, simpleng pagkikipagkwentuhan sa kanila, may nabubuo pala talagang connection and trust. Kahit hindi po kayong magka-same ng age. Kaya totoo din po yung sinasabi na malaki po yung impact ng mga youth dito sa simbaaralan. Kaya yun po, marami pong katekista din ang natutuwa kasi nga po, yung mga bata kapag kami nakikitang youth, talagang active na active po. Mas nagiging doble yung pagiging active nila pag kami nakikita silang mga youth. And may isa pa po na memorable sa akin is yung mga changes sa mga bata. Meron po kasi sa amin, nung first day, dating tahimik, mahiyain. Then eventually po, sumasagot na, nakikipaglaro na, and mas nagiging friendly na sa ibang mga bata. And meron din po kaming activity. Si Sister Stella po ang nagpa-activity nun, kung saan po magkikipag-shake hands po sila doon sa mga kaklase nila na naging mabait sa kanila. Magsosorry sila doon sa mga kaklase nila na nakasamahan nila ng loob. And yung last is, magde-thank you sila sa mga taong thankful sila. Alam niyo po yung mga bata, kung ano yung ginawa po nila. Doon po kasi sa center namin, yung ilalim po, ay yung paligid, is puno po ng mga imahe. And meron po doon imahe ng Pieta. Nagtatakbuhan po yung mga bata papunta doon. And then doon sila unang nag-thank you. Ang sabi nila, thank you Jesus, thank you po. Nagtakbuhan sila doon sa Pieta po mismo. Kaya yun, parang nakikita mo sila ng pagbabago, ng inuuna nilang pasalamatan is si Jesus. Natatatak na sa utak nila yung mga tinuturo namin
tinuturo ng mga katikista. And nakakatuwa pa kasi yun nga po, bata pa lang sila pero natututo na silang unahin ng Diyos and magpasalamat sa Kanya. Doon ko po mas naramdaman na worth it yung effort and yung pagod namin sa pagtuturo. Kasi nakikita mo po na may natututunan talaga sila, hindi lang sa lesson ng tinuturo, kundi maging sa pananampalataya, pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. So, ayun lang po yung sa akin po. Thank you, Kuya AJ. Isa din siguro nga sa bunga ng simba-aralan na ito ay hindi lang mapalalim ang relasyon sa Diyos, kundi yung sa kapwa-tao. No, na nakita natin na dati parang wala lang silang pakialam, pero ngayon nakikipag-ugnayan na sila sa inyo. No, at simula na ito ng isang magandang relasyon na tawagin nga natin. Thank you, Kuya AJ. Sabi nga, parang talagang nabuhay yung synodality dahil dito sa Mm-mm. simba-aralan. Pangarap ni Pope Francis ay ito na. No? Nagkakaroon na ng katuparan. Ayan. Okay. Ate Mary, ito naman, ano ang iyong memorable experience? Ano po, nabanggit ko nga po kanina na meron pong mga bata nung orientation na kapag sasabihin namin tumayo na at sasayaw na po kami kasi po parang mga tutulog-tulog po sila na ayaw mag-participate. Nung orientation po, meron pong nagsasabi, ayaw niya talaga kasi po nahihiya daw po siya. Pero tinanong ko na po siya kung wala siyang damit, kung may ninakaw ba siya. Sabi niya po, wala naman. So, sabi ko po, bakit ayaw mong tumayo? Eh, wala naman palang ikakahiya. So, sabi niya po, ayaw niya pa rin po. Sobrang stubborn niya po hanggang sa nagsasasayaw na yung mga iba naming estudyante. Siya po nakaupo pa rin siya doon. Tapos, napansin ko po ngayon na patapos na po yung simba-aralan namin. Sila pa po yung mga bata na ako po kasi may handle ng sound system namin dahil ako rin po ang SOCOM. So sila pa po yung mga bata na lumalapit sa akin para mag-suggest ng kanta na sasayawin namin noon. Lalo na po yung mga kanta ni Father Alan, kabisado na po nila, pati po yung balabal. Pero favorite na favorite po talaga nila yung Masayang Kristiyano na tuwang-tawa pa po sila at yun po ang isa-suggest po nila ng paulit-ulit. Yun po ang isa. Bukod pa po doon, nung 28 po kasi Thursday, tinapos na po kasi namin yung lesson 16 hanggang 20 nung Wednesday. Para po Thursday, 28, ay maging aming closing party sa chapel. So, ang ginawa po nun, pinaka-natatandaan ko po is, nag-bring me po sila. Ang sabi po ng isa naming PCY is, bring me favorite mong teacher. Tapos, yun pong isang bata na dati, parang nahihiya-hiya pa pong sumagot sa mga tanong ko. Siya po yung unang-unang bata na hinatak ako papunta sa harap kasi sabi, Ate Mary, tara na. Tapos kasama niya po yung mga batang pre na nakasunod din po at nakayakap din po sa akin na nakakatawa lang po kasi akala ko po sa isip-isip nila ang boring ko magturo kasi dire-diretso po ako magsalita. Nakakataba lang po ng puso na meron po palang impact ako sa mga batang tinuturuan ko. Kasi kapag lunch din po, napapansin ko po na kapag tahimik po sila or gusto lang nila ng kasama, lalapit din po sila sa akin para yumakap. Tapos meron po kasi kung locket dito, pendant po na wala pa naman pong laman, pero pinabala ko pong lagyan. Yung mga bata po, laging tatanungin, may laman na ba yan? May laman na ba yan? Tapos titignan po nila. Tapos sabihin ko, wala pa nga ni. Tapos matutuwa po sila kasi hinihintay po talaga nila yung laman. Pero sabi ko lang po, ang laman po ng puso, lagi-lagi dapat ay si Jesus. So, ayun lang po. Thank you. No, tinan mo, pati mga kabataan, talagang lumabas din ang mga batang tinuturuan ay lumabas din ang kanilang mga talento at lumabas sila sa kanilang mga shell. No, Yes. kaya malaki ang mai-improve ng mga bata na ito na ating tinuturuan. Speaking of May 28, no, nais naming batiin nung nakaraang May 28 ang ating Pasca program Directress at ang Vicar General ng RCM. Happy birthday kay Sister Pearly Nicolas RCM. Nanonood siya ngayon. Hello, Happy birthday, Sister Pearly. Nabanggit mo yung May 28, pero talagang babatiin naman din namin. At bumati siya rito, sabi ni Sister Pearly, sobrang sipag po na aming Kuya AJ. Kahit busy sa school, ginagawa niya
Walang paraan, araw-araw ay makapagturo siya. Ayan. Sabi din ni Ate Mase, I love you, be. Si Mary. No, si Ate Lita din, Lita Bernardo, no, nagpapasalamat din kay Kuya James. Kanya-kanya silang mga bit-bit dito sa Isip ating mo na, ang Echoes dami of fan Christ. club ng mga para Mm. isang balin nakadami. Salamat sa inyo. Maraming nakikinig sa atin. Opo, Ate Liz, hello po. Belated happy birthday din sa'yo. Yes. Okay. So, alam naman natin na malapit na kayo sa Panginoon, pero paanong itong simbang aralan natin ay nakatulong pa para mas mapalapit kayo sa Diyos at gayon din sa ating inang si Maria? Ako po, sister, may isa lang akong isasagot dyan. Dahil kailangan pong magdasal. Ngayon, habang ikay nagtuturo, ikay magdarasal. Pagtapos ng iyong pagtuturo, ikay magdarasal. Bukas, bago ka ulit magturo, ikay magdarasal. Pagdarasal mo yung iyong sarili na makapagbigay ka sa mga bata, may maibigay ka sa kanila. Pagdarasal yung mga bata na matutunan nila yung mga sinasabi mo, na maka-cope sila sa gusto mong ipabatid sa kanila. Ipagdarasal mo yung mga tagapagtangkilik na wag silang magsawa. Pagdarasal mo yung mga magulang na sana pabalikin pa nila yung mga anak nila kasi baka mahinawa sila na bakit doon umaaten yung anak ko dito sa bahay namin, hindi siya hindi siya makasunod sa mga pinag-uutos namin. Sana yung Simba Aralan Core Group wag mapagod. Kasi pagka sila yung napagod, maaaring hindi na tumakbo yung programa sa parokya. Kaya itong Simba Aralan, higit na nagpalapit sa akin personally po sa Diyos at sa mahal na Biren. Dahil talagang araw-araw, thank you Jesus, thank you Mama Mary. Ikaw na po bahala Jesus, ikaw na po bahala Mama Mary. Lalo po sa akin na araw-araw ay may mga araw po kasi na hindi ako nakafocus sa Simba Aralan dahil kailangan pong pumasok sa ating opisina sa Chancery. No, lagi pag iniiwanan ko po yung mga youth catechist dito sa sentro namin, lagi kong sinasabi na kayo na ang bahala. Pero pagkatapos po nang sasabihin ko, si Lord at si Mama Mary ang bahala sa inyo. Minsan nga po may isang bata na youth catechist, brother, wala na po tayong papakain bukas. Kasi mauubos na po ngayon yung tinapay at saka yung sesto. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala kasi kinausap ko na kanina si Jesus. Alam niyo po, pag akyat ko ng kumbento, may kumakatok po sa pintuan. Brother James, tinapay po sesto para sa mga bata. Talaga pong ibang-iba kapag kinakausap si Jesus at si Mama Mary. At higit ko po yung naranasan personally ngayong Simba Aralan. Bumalik po ako sa routine ng pagdarasal ng hindi nakakalimot araw-araw. Yun po. Salamat sa napakagandang sharing. Sabi nga ni Mama Mary, di ba? Do whatever He tells you. No, ang sinabi sa lang ni Jesus, pagdasal ka lang. At yun nga, binigay ng Diyos yung higit pa doon. Thank you. Kuya AJ? So para sa akin po, malaking tulong po talaga yung Simba Aralan para po mas mapalapit po ako sa Diyos at ganoon din po kay Mama Mary. Sa totoo lang po, habang nagtuturo po ako, parang ako rin po mismo yung natuturuan. Tulad nga po ng sabi ninyo kanina. Kasi po may mga lesson po na kahit ilang beses ko nang narinig, ilang beses ko nang naituro sa akin, mas naiintindihan ko habang ina-explain ko siya sa mga bata. Mas lalo kong na-realize yung importance ng faith and kung gaano kahalaga na bigyan ng oras yung Diyos. Naigit ako rin po sa mga bata yung sincerity nila na kahit pwede naman po silang nasa bahay lang, pwede silang naglalaro sa labas, nagsi-cellphone, mas pinipili nilang pumunta sa simbahan, sa simba-aralan araw-araw. And dahil po doon, nakaka-reflect din po ako kung sila nga kayang maglaan ng oras para sa Diyos, mas dapat ako rin. Sa part naman po ni Mama Mary, mas naging close po ako sa kanya dahil dito sa simba-aralan. Dahil araw-araw po kami nagdadasal ng rosary. And then mas naging habit, dahil po doon mas naging habit ko po yung pagdarasal at paghingi ng gabay sa kanya, lalo na
bago magturo. Pakiramdam ko po kasi habang inaakay ko po yung bata papunta kay Jesus, ay inaakay din po ako ni Mama Mary palapit sa kanyang anak. Kaya masasabi ko kung hindi lang knowledge, hindi lang kaalaman yung nadagdag sa akin, kundi mas lumalim din po talaga yung pananampalataya ko. Mas lumalim po yung pananalig ko sa Diyos. At yan din po yung paghingi ng tulong kay Mama Mary po. Thank you, Kuya AJ. Ang gandang image yun talaga. At yun talaga ang image ni Mama Mary, na tayo ay inaakay niya palapit kay Jesus. Thank you, Ate Mary. Ako naman po, kasi po, personally po, medyo nahihirapan po akong basahin yung module dahil may kalaliman po siya. So, ang ginagawa ko po, every time na babasahin ko po, bago ko po basahin yung module para po alam ko rin po kung paano i-explain sa mga PCY namin para tulungan silang magturo, is hihingi muna po ako ng guidance sa Holy Spirit para po sabihin, Holy Spirit, bigyan mo po ako ng guidance para malaman ko kung paano ito papababawin para sa mga bata po na mag-aaral po nito. Kasi po, kahit na hindi po ako yung full-time na nagtuturo sa aming mga, sa mga bata po, at tinutulungan ko po yung mga PCY, may times pa rin po kasi na hindi po gaanong nape-prepare yung lesson. So, nagpapatulong po sila like, ate, paano po ba to properly maiko-convey sa mga bata? So, napapadasal na lang po ako kasi minsan po, hindi po ako prepared. So, sabihin ko, Lord, paano ba to? Kasi po, papakita lang po nila sa akin yung ituturo nila that day. Dahil nga po, hindi naman po lahat kami ay makakapag-prepare the night before dahil nga may busy schedules din po kami. So, babasahin ko po yung lesson nila. So, scroll po ako. Hala, paano to? Tapos sasabihin ko po, Lord, help me. Kasi, hindi ko rin po siya ganong maintindihan. Tapos meron pong idea na magpa-pop up sa utak ko dahil rin po kay Lord na pag magtitingin po talaga ako sa bisita namin kung meron bang idea na may bibigay. And sa awa po ni Lord, meron po talaga. So, ang ginagawa ko na lang po ngayon is before every lesson, dadasalan ko na muna po. And sa part naman po ni Mama Mary, dahil sabi nga po ni Kuya AJ, meron din po kaming rosary every day. Ang ginagamit po kasi namin na birhen na inaalayan is yung birhen po na nakalagay po sa gitna ng chapel namin. Dahil po ang pestehada namin na birhen ay inilipat po sa bahay ng Hermano dahil katatapos lang po ng aming fiesta. So, ako po ang pinakamatangkad, wala po kami kasing lalaki na PCY sa aming bisita. Ako po ang pinakamatangkad, ako po ang nagbababa sa kanya kapag Lunes. Kaya ang bigat po, pero sabi ko, dinadasalan ko na lang din po, Mama Mary, magpagaan ka nga po, huwag kang babagsak. And sa awa nga po ni Lord, hindi nga po siya bumabagsak. And dahil nga po doon, napapabilib po ako sa mga kaibigan ko na kamarero at sa boyfriend ko rin po kasi kamarero din po siya and nag-aayos po siya ng mga poon and siya rin po yung nagbubuhat. Nasasabi ko na lang po, thank you po Lord and Mama Mary sa guidance na binibigay niyo na hindi ko nababagsak ang imahe ng bisita namin kasi lagot po talaga ako sa aming SPPC head kapag nabagsak, Apo Lapas. And sa awa naman po ni Lord, nakapupunta po siya sa lalagyanan niya po ng maayos. And habang nagro-rosary po, yung mga bata po napapansin ko nung una-una, ayaw po nilang mag-rosary, hindi po sila nakikinig. At pinaglalaroan lang po nila yung rosaryo na bigay namin. Pero po habang tumatagal, habang ginaguide din po namin, and habang nakikilala po nila lalo si Mama Mary, sila na po ang nag-volunteer para sila po ang mag-lead ng rosary namin. So, iyon din po ang isa po I believe na intercession ni Mama Mary na pinagdarasal po nila kami na matulungan po namin yung mga bata na matuto na mag-pray ng rosary. Iyan po. Thank you for sharing, Ate Mary, ng mga simple miracles ni Lord na yun. Sabi nga nila kung, ano ba, ako po personally, meron ako isang mamimiss na pagdating ng 5 o'clock hanggang 5:30, yung mga boses sa mga bata nagre-lead ng rosary dito sa Santa Isabel, parang hindi ko na maririnig. Kasi yun sa mga mamimiss ko, at isa rin yun sa, sabing, ako mismo, nagpalapit siya
sa akin sa Diyos, yung marinig yung mga mumunting tinig na yun ng mga bata na talaga naman ay nagdadasal na rosaryo. Share ko din sa inyo, no, nung di pa ako madre, yung kasing mga mas bata ng konti sa inyo, si tatay, lagi nang sinasabi sa amin, tuwing buwan ng Mayo, pupunta kami sa parokya, mag-aari kami ng bulaklak. No, mag-aari kami ng bulaklak doon, tapos sabi niya, para si Mama Mary, ang tumulong daw sa amin, at ang pumili nung mapapangasawa namin. No, wala pa naman akong isip noon kung magmamadre ko. Pero doon ko napatunayan na totoo nga, ililid ka ni Mama Mary at siya ang pipili kung sino yung makakasama mo. Si Mama Mary, no, naramdaman ko yung paggabay niya sa akin sa bukasyon na ito dahil ang naging kongregasyon na pinasukan ko ay Religious Catechist of Mary. Kaya yung palang sabi ko talagang totoo yun. At pag nag-aalay ka ng bulaklak, tutulungan ka ni Mama Mary. Hindi lang piliin yung mapapangasawa mo, kundi mas ilapit ka kay Jesus na mamahalin ako kung ano man ako. So yun yung share ko din tungkol kay Mama Mary kung paano napalapit. Kaya, Mr. Nilid ko talaga ni Mama Mary palapit sa mapapangasawa. Dahil anak niya pala. Anak pa niya, ayan. Dahil dyan, kung paano nakatulong ang simbahan, paano niyo naman naramdaman yung paggabay ni Mama Mary sa inyo bilang paglilingkod sa simbahan? Ano Ah, to, ah, nakatulong Yeah. sa inyo. Kasama si Mama Mary. Ako po, sister, sa pang-araw-araw kong pamumuhay, yun pong pagdarasal ng rosaryo ay bahagi ng aking pagbabiyahe. Yun po ay dati na ginagawa na po ng inyong lingkod. Pag sumasakay sa bangka, talagang inilalabas ko yung rosaryo at ah, dinarasal ko yun habang bumabiyahe. So, yung 30 minutes sa bangka ay sumasapat para sa limang dekada ng rosaryo. At nung naging pura paroko ko po si Father Ulysses Reyes, yung pag sumakay sa bangka, inilalabas din niya yung rosaryo. At bukod po doon, isa rin po, mayroon din ako mga alagang imahe ng Mahal na Birhen, no, na nilalabas dito sa aming parokya. Yung makainang pagmamahal ng Mahal na Birhen, kapag ka nasasakitan ang puso natin sa mga kapwa nating naglilingkod, kapag sa pamilya ay mayroong mga problemang dinadala, kapag sa komisyon na pinaglilingkuran medyo may kailangang habulin, mayroong kailangang mamit, dumadaan din po ako madalas sa pinto ng katedral, nakasarado man o bukas. Lagi po akong humihinto at nagsasabi, Mama Mary, nalalaman mo po yung naiisip ko. Hindi ko mabigkas sa aking bibig. Yung paglapit sa Mahal na Birhen, yun po ay higit na nakapagpapalalim ng aking personal na pagkipag-ulayaw sa mga tao. Na parang, si Mama Mary kahit na inusig dahil dalaga nagbuntis, hindi sumuko, tinanggap yung misyon. Si Mama Mary tinanggap yung misyon pero yung anak niya kukunin sa kanya at yung hirap ay nakikita niya. No? Sabi nga po sa isang sa libro ng pasyon, hininais ng Mahal na Birhen na siya na lang yung masakit. Yung inspirasyon pong ibinibigay ng katapatan, kababaang loob, no? Yung blind obedience ng Mahal na Birhen. Inspirasyon po yun para sa akin. Nakatutulong po yun na higit kong mapalalim yung aking pagnanasang, ipagpatuloy yung paglilingkod. Hindi lang sa simbahan, kundi lalo tigit dito sa komunidad na kinabibilangan po ng inyong lingkod. Sa pamamagitan nun, ramdam na ramdam ko po personally yung kanyang presensya, yung pagyakap, yung pagtatago niya ng aking palad sa kanyang mga palad. Thank you, Kuya James. Talagang inaakap Bali. ka ng balabal ni Mama Mary. Na. Thank you. Inspire po. Kuya EJ, ito naman, paano mo naramdaman si Mama Mary sa iyong paglilingkod bilang altar server, ngayong YM, sa journey mo? Sa akin naman po, maraming beses ko po na naramdaman yung paggabay ni Mama Mary. Lalo na po kapag kinakabahan,
pinanghihinaan ng loob, kapag ka mayroong problema na feeling mo hindi malalampasan. Hindi naman mawawala yung moments na mapapaisip ka kung tama ba yung ginagawa mo o kung magiging okay ba yung pagtuturo mo, especially dito sa simbaralan po. Lalo na kapag maraming bata o kapag bago yung lesson, syempre po normal po na kakabahan ka, mamumroblema ka, paano mo ma-deliver ito. Pero kapag nararamdaman ko po yung kaba na yun, minsan tumitingin po ako dun sa image ni Mama Mary. Kasi sa tabi po nung monitor namin, ng aming projector, doon po nakalagay yung image ni Mama Mary na kalong-kalong si Jesus. At tuwing tumitingin po ako doon, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Parang feeling ko sinasabi niya, kaya mo yan. At parang sinasabi niya na hindi ka nag-iisa sa ginagawa mo. At napapansin ko rin po, kapag tumitingin ako doon sa image na yun, is parang lagi siyang nakangiti. Kaya kahit kinakabahan or pagod po ako, parang gusto ko pa rin maging kalmado, maging positibo. Kapag may mga challenges nga po or may mga moments na medyo mahirap i-handle yung mga bata, mas lalo akong nagdadasal at humihingi ng guidance kay Mama Mary. And feeling ko rin na lagi niya po talaga akong inaakay papunta kay Jesus. At pinapaalala niya po na lahat ng ginagawa ko ay para sa Diyos, para sa kanyang anak na si Jesus. Kaya kapag napapagod ako, iniisip ko na baka ito rin yung way para matutunan ko kung paano maging pasensyoso, kung paano magmahal sa ibang tao. So, everyday ng simbaaralan, nararamdaman ko na hindi lang po ako basta volunteer, kundi isa rin akong anak. Anak na may isang ina na laging gumagabay at sumusuporta sa akin. At yung ina ko na yon ay si Mama Mary. Ang ina ng ating Panginoong Jesus, ng aking Kuya Jesus, na ina din nating lahat po. So, yun lang po yun sa akin. Maganda na pala, Sister Len. Oo. Mm-mm. Sabi nga talaga, kami rin natututo sa iyo. Napakalalim ng inyong mga binabahagi sa atin. Reflection. Sabi nga sa atin ni Sister Vicenta Hombre Bueno, Sister Len, pakibasa. Naging bahagi kayo ng buhay ng mga kabataan na minsan sa paglalakbay ng kanilang buhay, pananampalataya, ay nakasama kayo paglapit kay Jesus at Mama Mary. At talaga naman. How about naman si Ate Mary? Ano naramdaman? O share ka na kanina nga eh. Nga po. Marami na po akong na-share kanina. Kaya po ang idadagdag ko na lang po ngayon is, siguro po, aside po sa aking mission bilang isang kabataan, kasi po, ang pangalan ko nga po ay Mary. So, kapag po may ibibigay sa akin na bagong mission, lagi ko pong maaalala na kahit gaano kahirap yung mission na ibinigay kay Mama Mary, tinanggap niya pa rin po. Kasi po nung una po talaga ay medyo hesitant pa po ako na mag-IFS. Dahil nga po sabi ko, kaya ko ba yun? Magtuturo ako sa mga bata 17 years old pa lang po ako nung time na yon. So, nag-hesitate po ako pero naalala ko nga po yung mission ni Mama Mary ay mas mahirap pa sa naging mission ko ngayon. So, alam ko po na kaya ko. So, bukod pa po doon, nag-exam po kasi ako sa UP nung nakaraang taon din po sa Holy Spirit Academy of Malolos. And habang naghihintay po, nakakita po ako ng imahe ng Mahal na Birhen ng Carmelo, ang amin pong Mama Mary ng Mount Carmel. So sabi ko po, ay, andito si Mami, kaya ko to. Kasi po noong una, pinakabahan po ako, nanginginig-nginig pa po ako. Pero nakita ko po si Mami, sabi ko, ay, baka sign na to, papasa ko to. Tapos nun nga pong exam na, ang dali-dali lang po nung exam na sagutan ko po sa lahat. Tawa naman po ng Diyos, naka 98 po ako sa language proficiency, 90 plus po sa reading comprehension. At sa isip ko pa nga po, dahil yung pinagdasal ako ng aking mami na nakita ko before that. At isa pa pong beses ay nung birthday po ni Father Alan, nakita ko rin po si Mama Mary ng Mount Carmel sa katedral. Lagi ko po siya nakikita eh. Nung pong day na yon, pag uwi ko naman po, nung pagkakita ko sa kanya, is nakatanggap na po ako ng email na reconsideration sa Bulsu.
At dahil po doon, nagkaroon na po ako ng school. So, parang every time po talaga na makikita ko si Mama Mary, alam ko na po agad na may magandang mangyayari ng araw na yun. Hindi niya po talaga pinapabayaan ng aking buhay dahil alam niya po ang mission na binigay sa akin ng anak niya si Jesus. Iyan lang po. Amen. Thank you. No, yan yung mga testimonies no, ng talagang si Mama Mary ay nag-intercede sa atin. No. So balik tayo uli sa Simba-Aralan. Paano nakatulong ating programang Simba-Aralan para mas mapalalim yung pagkakaisa at pagmamahalan ninyong mga kabataan? Ito naman yung kayong mga pagkakasama sa paglilingkod na. Kuya James? Ako po, sisters, no, bilang diocesan coordinator ng Commission on Youth. Alam po ninyo, i-share ko muna yung pang diocesan point of view. Yung mga nakikita ko pong posts sa Facebook page ng mga commissions, parish commissions, talagang yung effort nila to share something, yung mga youth ang gumagawa ng mga templates, yung gumagawa ng mga materials, sila yung gumagawa ng mga lesson plan, yung kanilang mga kagamitan pampagtuturo. At bukod doon yung mga taktika, yung mga strategies nila sa pagtuturo ng mga aralin sa mga bata, ay talagang kitang-kita mo na mas naging united ang youth, mas naging collaborative ang youth, at naging mas participative sila sa mga gawain, lalo tigit sa simba-aralan. Yung kanilang mga creative minds talagang gumana. Actually, dito po sa parokya namin, yung youth, yung mga sub-parish commission on youth, yung parish commission on youth, ay nagbibigayan sila ng mga suggestions, nagbibigayan sila ng mga ideas kung paano gagawin sa customized medals, ano ang gagawin na, ano ang souvenir na pwedeng ibigay, anong strategy ng pagtuturo ngayong araw na ito. At yun ay nakita ko rin po sa mga parokya, no? Talagang sabi nga po ni Father Rico, nung nagkasalubong po kami nung Monday sa Chancery, pasalamatan mo yung youth, ha? Kasi halos sila na ang gumalaw. Halos sila na ang kumilos. At halos sila na ang mag-asikaso sa buong simba-aralan. Yung effort ay na-appreciate. Kaya sabi ko, wow, ang galing. Nakikita sa bunga, no? Yung mabubuting gawa yung pagkakaisa ng isip, yung pagkakaisa ng diwa, ng kabataan ng ating diocese. Kaya nakaka-proud din po, no, na maging bahagi na kabataang Malolos. Talagang napakarami nilang naiaambag ngayon. At yun ay sapat para sabihin nagkakaisa sila, nagtutulungan at nagpapahayag ng pag-ibig sa isa't isa, sa kanilang kapwa at sa atin pong simbahan. Amen, Kuya. No, salamat po. At talaga namang nakakatuwa yun. No, nakakabawas na ng alalahanin na sa mga susunod na panahon, no, may kikilos. No, kumbaga yung next generation, hindi lang kayo basta magaling sa ibang talento, kundi talaga namang nakasunod pa rin kayo at nakaugat sa atin sa simbahan. Kuya AJ? Ayun, so sa akin po, malaking tulong po talaga yung simbaaralan sa pagkakaisa at pagmamahalan po ng mga kabataan, lalo higit po sa mga bata. Dahil nakikita ko po mismo kung paano sila nagbabago habang tumatagal. Meron po kasi kaming mga volunteers na sobrang mahiyain. Hindi lang po yung mga tinuturuan namin yung mahiyain, kundi mga volunteers din na meron silang bagong youth na makikita. Kasi po sa amin po, ang PCY and ang altar service po ang nangunguna bilang mga volunteers. And yung ibang altar service po is hindi naman po part ng youth. So nung tawag dito, nagkakasama po sila doon sa mga center kung saan naghahalo na po yung mga youths and altar servers. After po na
ilang araw, yung mga mahihiyain ko altar servers, yung ibang mahihiyain namin na youth, is nagiging close sila. Kapag may mga problema doon sa mga bata, sila mismo na yung nag-handle. Meron nga pong time na kwento po sa amin, kasi sa isang center po, meron po mga bata na hindi talaga nakikinig. Pero imbis na pagalitan nila yung bata, ang ginawa po nila, binigyan po nila ng coloring materials. Binigyan po ng mga youth ng coloring materials yung bata. So habang nagle-lesson yung katekista, yung bata na hindi nakikinig, yung bata na nandadaldal ng mga katabi, ay nandoon nagko-color. Meron siyang ginagawa. And ayun ay hindi naisip ng mga katekista. Ayun ay naisip ng mga youth. So doon nakikita natin na yung mga youth ay nagkakaisa po sa pagpapanatili ng ikakaayos ng simbahan-aralan. And kaya nga po, napapansin din namin na natututo sila magtulungan, lalo na kapag kami nahihirapan po sa activity or lesson. So halimbawa naman po, may mga batang hindi marunong mag-color or nahihiya sumagot, tinutulungan siya ng mga youth and ine-encourage po yung mga bata. So hindi lang yung mga bata yung natututo, kundi pati rin kaming mga youth volunteers. Dahil natututo din talaga kami kung paano umintindi, kung paano mas maging caring sa isa't isa. Kaya masasabi ko po yung simba-aralan ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng pananampalataya, kundi sa pagbuo ng pagkatao bilang kabataan, pagbuo ng pagkakaisa sa loob ng simbahan. Thank you. No, thank you, Kuya AJ. Napakaganda nun. May nabubuo sa simbaaralan na ito. Lalo yung pagiging sensitive sa inyo, no, na hindi ka na kailangang mag-utos, kundi sila na mismo nararamdaman nila at kailangan nila. Yes, nagkukusan. Thank you, Kuya AJ. Si Mary. Sa amin naman po dito po sa aming parokya, initially po kasi, ang plano ay isa lang pong sentro. Pero ayaw po ng mga youth namin dito sa aming chapel kasi ang sentro po dapat ay sa Longos. So, pinaglaban po talaga ng mga youth namin na magkaroon din po sa amin. So, nagkaisa po sila doon na parang ipakita po sa mga katekista namin, sa mga nakakatanda sa amin na gusto rin po ng mga bata, hindi lang po sa isang sentro, pero pati po sa iba't ibang lugar. Kaya nagpumilit po talaga sila na ipakita na meron na po dito mga batang gusto, mga bata na willing. At nag-push through po talaga sila hanggang dulo. Kasi po, habang nagpe-prepare din po kami nung napag-desisyonan na lahat po ay magkakaroon, yung mga kabataan po namin, hindi lang po sa SPPC namin, pero po pati sa mga ibang SPPC, nagkakaroon po kami ng mga gathering para ipakita po kung paano yung gagawin nitong SPPC na to, kung meron na po silang na-prepare para po magkaroon din po ng idea yung ibang youth. So doon po nagkakatulong-tulungan po sila. Bukod po doon, meron po kasing ibang SPPC sa amin na ngayon lang po nagkakaroon ng SPCY. Kasi po, konti ang kabataan sa SPPC na. So, nag-perform pa lang po ang PCY sa mga SPPC na yon, napansin ko po na yun pong mga PCY na matagal nang magkakakilala, hindi po nila winaste yung time para parang palayuin yung mga yon kasi hindi nila kilala. Hindi po. Parang mas gusto pa po nila na maging close, and napapansin ko po na through the end ng simba-aralan, naging magkaka-close na rin po sila, at dahil po sa kanila is yung mga bata po namin is naging magkaka-close din po. Tulad po sa amin, dahil po sa mga close-knit bond po namin ng mga PCY, pati po yung mga bata, hindi na po sila nahihiya na makasama na rin po sa amin. At dahil po doon, nagiging mas komportable po yung mga bata na makasalamuha din kami dahil nakikita po nila na komportable kami sa isa't isa. And aside po sa aming SPCY, meron din po sa kabila, sa Gardenville po kasi, meron po kasi kaming isang class na tatlo po silang SPPC na magkakasama. So natural po yung mga kabataan doon is hindi magkakakilala. Pero nun pong pagtapos na yung simba-aralan, nakikita ko po yung mga pictures nila na magkakasama na po sila, wala pong nale-left out, lahat po sila ay magkakasama.
At tuwang-tuwa pa pong nagtuturo at dahil po doon, nagtuturoan pa po sila sa isa't isa and nagtutulungan po at nakikita po talaga na tuwang-tuwa po sila sa mga nagawa nila ngayon. Yan lang po. At kung hindi niya pinaglaban yan, Mary, maiinggit kayo. Na maiinggit kayo makikimatidinig yung ano yun? Ano yung simba-aralan? Maiinggit po talaga kami. Kumbaga, na-inspire naman din kayo na mabuting inggit yon. No, ibig sabihin yung nainggit kayo na para sa kabutihan. Para dun Opo. sa mga Sayang po kasi yung opportunity para sa mga bata na matuto. yes, na naranasan nila ngayon. Thank you sa lakas ng loob na yon. Yan, Mr. Len. dahil doon sa mga natuto, yan. Ano yung mga aral na natutunan nyo sa simba-aralan na maaaring yung dalhin sa inyong pang-araw-araw na buhay? Yan. Kumbaga, Ah. yung commitment ninyo. Kuya James? Ako po, sisters. Tunay po yung sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa mga bata. At yung pagpapaliwanag po natin dito dahil sila yung mabababa ang loob, malawak ang pangunawa sa mga para sa matatanda ay mabigat na bagay. At sa akin pong sariling pananaw, isa po yun sa mga tatanganin kong ugalian. Mas tatanganin ko pang ugali yung pagkakaroon ng bukas na isip at ng mababang loob na bilang isang lingkod. Kasi kapag ka po yung mga batay pinagsasabihan, yung isang pitik, yung isang sutsut ay nagpapasunod sa kanila. Nagpapatahimik, nagpapakalma. Kaya ako po sa personal kong karanasan sa simba-aralan, talaga pong napakagaan sa pakiramdam na ikay sumusunod. Magaan sa pakiramdam yung ikay mababa ang loob. Magaan sa pakiramdam yung bukas ang isip mo sa pagtatama at bukas yung iyong loob sa pagyakap sa mga payo na ibinibigay ng mga kapwa, ng iyong mga kasama mo sa paglilingkod. Yun isa po sa mga mahahalaga at napakalaking tulong ng simba-aralan para po sa akin. Thank you, Kuya James. Parang sa mga susunod na panahon, marami nang ibabeatify Oo. si Pope Leo na kabataan dahil nga naging ang simula ay sa simba-aralan. Thank you, Kuya AJ. So, totoo po yung sinabi ni Kuya James na isa sa matututunan namin dito sa simba-aralan is mahaba ang pasensya at pagiging maintindihin sa ibang tao, lalo na sa mga bata. Kasi hindi naman po kasi madali magturo, lalo na kapag mga bata ang kaharap mo, dahil may mga pagkakataon na maingit po sila, na makulit sila, o minsan hindi agad nakikinig. Pero po habang tumatagal, natutunan hindi pala kailangan magalit agad. Hindi pala kailangan mainis, kundi ang kailangan ay mas maging pasensyoso at intindihin sila. And na-realize ko rin na minsan po kailangan na makuha yung tiwala at yung loob nila bago sila maging cooperative. Natutunan ko din po yung importance lalo na yung mga bata po, napakaraming tanong na so mga curious po. So, kailangan approachable na po. Dahil mas nagiging komportable po yung mga bata kapag nakikita nilang open ka sa kanila, kapag pinapansin mo sila. At isa pang bata, kahit na bata sila, they are willing to attend simba-aralan every day. Parang naging reminder po siya sa akin na kailangan pa rin maglaan ng oras sa Diyos. And nadala ko din yung pagiging mapagpasalamat. Yung mga bata po kasi mapagpasalamat kahit sa maliliit na bagay. And nakita ko po mismo kung paano natututo
yung mga bata na magpasalamat sa Diyos. Tulad nga po ng kwento ko kanina, kung saan yung mga bata ay sinabihan na mag-thank you sa mga taong gusto nilang na thankful sila. And nag-thank you sila sa imahe ng Pieta. Nag-thank you sila kay Jesus. And hanggang ngayon po, dala ko po yung lesson na ang paglilingkod ay hindi lang siya isang trabaho, kundi ito ay isang paraan po para magmahal, para makatulong sa iba. Kaya po sa araw-araw, mas sinusubukan ko pong mas maging pasensyoso, mapag-unawa, and yun nga, mababa ang loob, and mas maging grounded sa pananampalataya na meron po ako. Thank you, Kuya James. Amen. Ate Mary. Bukod po sa sinabi nila Kuya James at Kuya AJ, meron po kasing isang lesson nun sa pre, si Jesucristo bilang isang mabuting kaibigan. And nagkataon po na wala yung iba naming PCY nun, so ang nagturo po ay ako. At tinanong ko po yung mga bata kung ano yung mga bagay na ginagawa nila para sa mga kaibigan nila. And sinabi po nila na sinishare po nila yung baon nila, kino-comfort po nila kapag malungkot, sinasamahan po nila sa kantin, binibigyan po nila ng pagkain, ng damit, or kung ano-ano pa mga kabutihan. Tinanong ko po sila, gagawin nyo ba yan para sa mga kaaway nyo? At ang in-expect ko po talaga na sasabihin nila ay hindi. Kasi, syempre kaaway nila yun. Uso na po kasi nung panahon namin nung elementary yung bate saka hindi bate. May lilista ka po yung mga bata na bati mo, yung mga kasama mo lagi. Tapos yung mga hindi mo bate, yung mga kaaway mo. So ang in-expect ko po sasabihin nila, hindi nila gagawin yon. Pero nagulat po ako nung sinabi po nila na oo. Kasi dapat daw po ang pagmamahal po at ang pagiging generous ay hindi lang dapat sa mga kaibigan mo, pero pati na rin po sa mga kaaway mo. Kaya parang ako pa po yung naturuan nung time na yon, imbes na sila yung naturuan ko. Kaya yun po, ang natutunan ko rin po ay dapat po maging humble lang tayo palagi. Kasi yung mga tao na kaaway po natin, kumbaga ay tao lang din naman sila tulad natin. Hindi naman po tayong lahat ay mga dalisay na tao na walang sala. Kaya po, natutunan ko po talaga sa mga bata na dapat po maging humble lang lagi at walang pipiliin na gagawa ng kabutihan. Yan po. Thank you. Natin Ganda. Alam mo po, Sister Maria, mga ka-egos, etong mga topic po natin very light lang. At sa simbaran lang, pinababaw pa nga. Pero sabi nga ni Ate Tamar, light na light lang ang paksa, pero ang lalim. O, dahil doon sa mga narinig natin, lalo na sa ating mga panauhin, talaga namang, ang lalim, ang lalim. Yung mga binabahagi ninyo. No? Kaya, ba talaga ang wisdom? Sa mga kabataan din na naging bahagi ng Simba-Aralan, you can share your thoughts with us sa ating pong mga social media pages at maaari naming basahin po iyon. Thank you sa inyong pagbabahagi. Ngayon, paano nyo maibabahagi yung mga biyaya at aral na inyong natanggap mula sa Simba-Aralan, gayon din ng Flores de Mayo? Kasi di ba, hindi lang siya talaga Simba-Aralan. Nakapaloob din dito yung debosyon ng Flores de Mayo. Paano nyo ito maibabahagi sa iba? Sa akin po, sisters, ay yung pagpapatotoo. Yun po isa sa mga mahalagang bagay sa aking palagay na ginagawa natin, yung paghayo natin at pagsasagawa ng misyon iyon. At sa akin pong palagay, yun ay magagawa sa pamamagitan ng pagpapatotoo. Yun po mga kwento ng simba-aralan. Yung kabutihan ng mga magulang, yung pagiging generous ng mga tagapagtangkilik, yung kababaang loob ng mga bata, yung unity ng Commission on Youth ng mga kabataan, yung unity ng Paska sa ibang komisyon ng simbahan ng mga parokya nila ay bagay na dapat ay ipagpatotoo. Sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na iyon, maaaring mamulat yung isip
at maantig yung puso ng iba pang mga kabahagi natin sa parokya na nagkaroon ng agam-agam na tumulong, nagkaroon ng agam-agam na makiisa, makialam, at makibahagi doon sa simbaaralan. Maaaring ngayon hindi sila bahagi ng kwento ng simbaaralan. Baka sa susunod na taon, kapag narinig nila yung ating mga kwento, nabasa yung ating mga evaluasyon, magkusa na rin sila. Magkusa na rin sila. At yun ay isang napakagandang patotoo na kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga mabuting balitang ibinahagi natin sa mga bata. At tumulong si Maria sa pamamagitan ng mga inialay nating bulaklak. Sabi nga po rin sa dasal na pambungad, na hilingin natin sa mahal na Birhen na tayo lagi magsilbing isang maganda at katangi-tanging bulaklak na sa tuwin ay magkakabuklod ng mga talulot. At yun ay isang pagpapatotoo na tayo magkakabuklod ng mga talulot sa tagumpay ng simbaaralan sa unang taon nito sa ating diocese. Thank you, Kuya James, sa napakalalim na binahagi. Maganda ng Sister Len yung sinabi ni Kuya James na kumilos ang Diyos. Totoo yun. Kasi gawain niya to eh. No? Although sa umpisa, parang may mga negative thoughts tayo na Kaya paano ba to? Yes, kaya ba to? Paano to magiging possible? Pero yun, kumilos talaga ang Diyos kasi sa Kanya to. Thank you, Kuya James. Kuya AJ. So, sister, para sa akin po, isa sa pinakamagandang paraan na maibahagi ko po yung biyaya at yung aral na natanggap ko mula sa simbaaralan, gayon na din sa Flores de Mayo, ay yung pag-aanyaya sa ibang kabataan at iba pang mga bata, lalong higit doon sa mga naging estudyante ng simbaaralan na maglingkod din sa simbahan. Na hindi doon natatapos ang kanilang misyon, na hindi doon natatapos ang kanilang partisipasyon sa simbahan. Gusto ko po silang hikayatin, syempre lalo na sa Ministry of Altar Servers and din sa PCY, para mas maranasan din nila yung saya ng paglilingkod at yung pagiging malapit sa Diyos na nararamdaman namin bilang mga lingkod. Dahil alam ko po na hindi lahat ng kabataan ay na-expose agad sa simbahan. Kaya gusto ko pong maging tulay. Gusto ko pong maging tulay itong simbaaralan at yung Flores de Mayo para po mas makilala ng mga kabataan si Jesus at mas mapalalim yung kanilang pananampalataya. And gusto ko rin po ibahagi yung mga natutunan ko sa simbahan and mga kapwa ko youth volunteers. Lalo na yung tungkol sa patience, tungkol sa teamwork, pagkakaisa, and yung pagmamahal sa paglilingkod sa Diyos. Dahil naniniwala po ako na minsan effective yung pagtuturo kapag nakikita nila sa gawa at hindi lang po sa salita. Kaya gusto ko rin pong maging mabuting halimbawa sa kanila. Sa simpleng pagiging real, sa simpleng pagiging mabait and approachable, pwede ko pong maipakita sa kanila kung paano nakakatulong yung pananampalataya sa buhay ng isang tao. And gusto ko rin pong i-share sa iba na ang simbahan ay boring. Ang simbahan ay hindi nakakatakot. Kung hindi, ito ay isang lugar kung saan pwede ka matuto. Ito ay isang lugar kung saan pwede mo ilabas lahat ng problema mo. Lugar kung saan pwede ka magkaroon ng kaibigan at syempre lugar para lumalim yung relasyon mo sa Diyos. At sa tingin ko po, malaking bagay na rin yung ma-encourage ko yung isang tao, yung isang kabataan na subukang maglingkod sa Diyos dahil baka iyon na po yung maging simula ng kanilang mas malalim na faith journey sa maliit man o sa malaking paraan. Gusto ko pong maging instrumento ng Diyos para mas marami pa pong kabataan ang mas mapalapit at mas marami pa pong kabataan ang gamitin ng Diyos upang maimpluwensyahan ang iba pang kabataan na maglingkod sa Kanya. Thank you, Kuya AJ. Ang ganda ng maging huwaran. Actually, simula ngayon at sa mga susunod pang araw, maraming mga nakasunod sa inyo. No, maraming mga nakatingin sa inyo. Kayo ang titingnan kasi ng mga batang inyong tinuruan.
No, thank you. Ate Mary, Ako naman po, personally po parang sinimulan ko na nga po kasi meron po akong mga nakikita sa mga kabataan po namin na may potential para maging katekista. At inaanyayahan ko na po sila na sumali po sa Paska. Hindi lang po ngayon sa PCY na during summer, pero meron din po kasi na available naman kapag weekdays. So, sabi ko po sa kanila, subukan ninyo. Kasi nakikita ko naman sa inyo na nag-e-enjoy kayo. So, bakit hindi? And aside po doon, habang po nagle-lesson po kami, meron pong mga bata din na sa mga tinuturuan po namin na nagpapakita rin po ng promise na parang ay bagay sa kanya maging altar server o kaya maging kamarero in the future. Kasi meron nga po isang bata sa amin na nakita ko po siya parang first week or second week. Pinipicturean niya po yung image ng aming patrona, ang Nuestra Señora de la Paz. Sabi ko, may particular ka bang interest sa pag-aayos ng poon? Sabi niya, meron po. So, parang sabi ko, ay pagpatuloy mo yan. Tapos, baka sa susunod, kasama ka na namin na nagtuturo dito. Pero as a joke pa lang naman po, kasi bata pa po siya. So, ang gagawin ko po siguro, aside po doon is, hindi lang po na sabihin sa mga kabataan namin yung mga ganong bagay, kundi ipakita sa kanila, as an example myself, na totoong masaya na maging isang katekista. Kasi na-experience naman na po nila. So, mas papalalimin ko pa po yun by showing myself enjoying. And aside po doon, bilang isang SOCOM na rin po, kami po kasi ang nagpo-post ng pictures ng Simba-Aralan sa page ng aming parokya, ang Pluma. So, papakita po namin doon ang mga picture ng mga bata na nag-e-enjoy para po kung meron man next year at sana nga po meron next year kasi gustong-gusto pa po ng mga kabataang tinuturuan namin na masaya po talaga sa simba-aralan. Kasi meron po akong mga batang kilala na kaya daw po ayaw nila kasi boring na sa simbahan ka lang, hindi ka pwede maglikot. Nako, hindi ganon. Gusto ko po makita nila na sobrang saya po talaga na mapunta sa simba-aralan, na matuto pa ang mga bagay tungkol sa simbahan at mapalapit palalo kay Kristo at sa ating mahal na ina. Yun lang po. thank you. Actually, sabi na-share dati ni Sister Pearly, ang mga nakatanggap ng biyaya dito sa simba-aralan na to ng mga bata ay nasa 31,000. No, Napakadami. napakadami sa buong diocese natin yon. So, talagang baka may mga hindi pa nga naabot, pero baka sooner sa susunod na mga taon, di ba? Magiging kabilang na rin sila dito sa ating programa. Yan. Kaya madalas na sinasabi nga, halimbawa, yung mga pinuntahan kong mga parokya sa mga chapel, nasabi ko doon sa mga bata na siguro sa mga panahon ngayon, yung mga kabataan yan, nasa harapan nyo, silang teacher. Pero pag uwi nyo sa Yes. inyong mga tahanan, hindi na silang teacher, kayo na. Kaya yung mga mag-aaral mismo, very attentive sila dun sa mga kabataan nagtuturo sa kanila. Dahil alam nila, pag uwi nila, ibabahagi nila ano man ang natutunan nila sa simba-aralan, sa kanilang pamilya, sa mga kaibigan nila, sa mga kaklase nila, sa mga kapatid nila. Yan. Kaya, sabi nga ito ang nagbukas ng panibagong, ibang klaseng mukha ng simbahan para sa lahat. Hindi yung simbahan na puro dasal, seryoso, stricto. Pero ito parang bumukas para sa lahat na ang simbahan ay masaya. Para sa lahat. Para sa lahat. Tanggap ang lahat. At nagkakaisa. Sabi nga di ba, sister, tingnan mo kung paano sila magmahalan. At dahil doon, mas nakaakit ng mas marami pang mananampalataya. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, dahil dyan sa inyong mga biyayang natanggap, paano nyo naman maipagpapatuloy ang pagiging mabuting halimbawa bilang kabataang makadiyos pagkatapos itong Flores de Mayo? Parang napakahirap po yata nga sagutin ng pagiging makadiyos. No? At mabuting Pero ikaw halimbawa. magpapanalo ng contest. Amen. Opo. Simple lang po, sis. Ang akin po magiging sa sarili kong pananaw na hindi sa simba-aralan nagtatapos ang lahat. Pagkatapos nito, dapat din sigurong ipagpatuloy yung pagiging malapit kay Jesus at kay Maria sa pamamagitan ng pagdarasal. Na hindi lang kapag ka nangangailangan,
kung hindi sa lahat ng bahagi o punto ng ating buhay. Gayon din yung pag-anyaya sa mga bata na magsimba. Ikaw mismo dapat, sa mga kabataang nakikinig ngayon, tayo mismo dapat ay nangunguna sa pagdalo sa banal na misa. Minsan nga po sinasabi ko sa mga nagnininong at ninang sa kasal na kapag nagbibigay po ako ng seminar, kapag hinahanap po kayo ng inaanak ninyo, huwag yung pagtataguan. Kukumustahin ninyo kung nagsisimba. Mag-iingat lang kayo kasi baka ay balik sa inyo. Nagsisimba po ako pero hindi ko po kayo nakikita. Kaya tayo, mga ate at kuya, bilang personally sa akin po, yung patuloy na pagsasabuhay nung mga natutunan ko dito sa simbahan, pagiging mababang loob, pagiging bukas ng isip at puso, pananalangin araw-araw sa lahat ng pagkakataon, ay isang napakahalagang pagpapatuloy ng buhay hindi natatapos dito sa simbahan. Sabi ko nga po sa mga bata, yung katibayan na tatanggapin ninyo, hindi yan dahil natapos kayo. Yung katibayan na tatanggapin niyo, pagpapatuloy ng lesson 21 hanggang lesson 1,000. O kung ano pang aabuti ninyo. Para bilang pagpapatunay, kaya lang kayo may certificate. Pero yung totoong pagpapatunay ay yung buhay ninyo pagkatapos nito, simbahan. Yung kuya, no. O yun, hindi dito nagtatapos. Ito lang ang mas, isa. mas marami pa na kasunod na pages. Yes, Kuya AJ. Sa akin po, pagkatapos ng Flores de Mayo, gusto ko pong ipagpatuloy yung pagiging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng mas pagiging aktibo and masipag sa paglilingkod sa simbahan. Ayoko po kasi na hanggang Flores de Mayo lang, na hanggang simbahan lang yung pagiging active ng isang lingkod. Mas okay po kung tuloy-tuloy pa rin kahit tapos na yung isang programa. Kumbaga po, yung simbahan, umpisa pa lang po yun. Hindi po yun natatapos. Umpisa pa lang po ng panibagong yugto ng buhay paglilingkod. Gusto ko mas maging consistent sa pagdarasal, lalo sa Diyos. At syempre, humingi ng dasal kay Mama Mary araw-araw. Sabi nga sa kanta, araw-araw ay Maria, kami ay nagdarasal. At bilang isang leader din sa isang ministry, mas gusto kong mas maging mabuting example sa mga mas batang lingkod at kabataan sa pamamagitan ng mga actions ko po. At hindi lang po sa salita. And gusto ko rin po mapagpatuloy yung pag-aakay ng ibang kabataan para mas makilala nila yung saya ng paglilingkod sa simbahan. And bukod po doon, gusto ko pong mas maging mabuting estudyante rin. Dahil naniniwala ako na bahagi o kaakibat ng pagiging makadiyos ay yung pagiging responsable sa pag-aaral at pagiging responsableng anak. And gusto ko pong ipakita na posibleng pagsabayin ang school, ang leadership, at ang buhay Kristiyano. At kung may tamang disiplina at mayroong tiwala sa Diyos, may isa sa katuparan ito. And alam ko pong hindi magiging madali dahil may mga pagkakataon na mapapagod ka, na mawawalan ka ng gana. Pero gusto ko po na manatiling committed sa misyon bilang isang youth servant. Kasi para sa akin, ang pagiging makadiyos ay hindi lang tuwing nasa simbahan, kundi pati sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao, sa paraan ng pakikipagkapwa-tao mo araw-araw. Kaya gusto ko pong mapagpatuloy yung maging mabuting halimbawa sa simpleng paraan and maging inspirasyon din sa ibang kabataan. Thank you. Sabi nga, pag gusto, may paraan. No? So, pinakita naman ni Kuya AJ yun. Magagawa ng paraan ng lahat at walang sagabal na pwedeng humadlang. Yes, Ate Mary. Sa akin naman po, nung graduation po kasi, sabi po ni Father Alan sa mga bata, tinanong po niya sila kung
ano yung mamimiss nila. And isa po doon ang mga ate at kuya daw po nila. Ang sabi po ni Father Alan is magsimba sila para makita po nila kami. So gusto ko po maging patotoo doon bilang pagpapatuloy sa pagsaserve at pagsisimba. Kasi po bilang Socom, hindi naman po gaano kadalas na makikita ang mga Socom sa simbahan. Kasi po madalas nasa live stream po sila o kaya nagpo-photog or nakatago sa PowerPoint. So gusto ko po na mas makita po ng mga bata na hindi lang po sa paglilingkod, kundi pati sa pakikinig at palaging nandun, na makikita po nila yung presence na dahil po nandun po kami, alam po nila na sinasabuhay din po namin yung tinuturo namin sa kanila at magiging example po kami para isabuhay din po nila yung tinuro namin. Bale, through our example po, mas maiisip po nila na, hindi lang pala para makatapos yung gawain na ginagawa yun nila ate at nila kuya. Gusto ko po na malaman nila na hanggang sa matapos to at magpatuloy pa ng bago pa ulit, ay meron pa rin po kaming ginagawa na hindi doon natatapos ang lahat. Kasi po, sa Socom po, ang ginagawa po namin ay kung ano-anong bagay po talaga. Kaya, pag meron po akong kaibigan na hahanapin ako, nasaan ka? Andito ako sa likod, nasa live stream. So, gusto ko po makita nila na hindi lang po yun ang ginagawa. Gusto ko po malaman nila na pati po sa pagsaspread ng mabuting balita ay present pa rin po ako. Gusto ko po malaman nila na pati po sila dapat ay gawin nila ang best nila para gawin po iyon. Bale po, sana po ang wini-wish ko po sa mga kabataan na aming tinuruan ay lahat po ng mga sinagot nila sa amin na kabutihang asal, lahat po ng nakikita po nila sa amin na example po ng mga gawain na tinuturo namin ay maging gawain na rin po nila someday. Sa kanila po lahat, hindi po naman natin sure kung ano ang magiging kalalabasan ng bawat isa, pati po tayo. So, sa gabay lang po ni Lord at ni Mama Mary, tayo makakaasa na matutunguhan po natin at nila ang mabuting landas po. At yun po ay si Lord, ang langit at ang mabuting balita na ating isasabuhay. Yan lang po. Thank you. Yes, para sa huling tanong bago tayo mag-uwian, no, para sa pagtatapos ng ating programa na to, huling tanong, kung merong isang mensahe kayong sasabihin kay Mama Mary tungkol sa inyong buhay bilang kabataan, no, diba sa mga prayers natin, nakakausap naman talaga natin si Mama Mary. Ano yung gusto niyong sabihin kay Mama Mary? Ako po, sisters, Ate Mary at Kuya AJ. Ito po yung lagi ko sinasabi pag nagdarasal ako. Thank you po, Mama Mary. Please, dyan ka lang. Huwag mo po akong iiwan. Yun lang po, palagi. Sa chancery po, meron pong isang imahe ng Mahal na Birhen. Paakyat po sa aming opisina sa 3rd floor. Nasa pinto po siya na lumulusot sa kwarto ng obispo at sa council po. Yung si Mama Meg, kung tawagin po iyon. Mary Mother of Eucharist and Grace. Araw-araw po, pag aakyat ka ng opisina, pagpasok, bababa ka para bumili ng pananghalian, bago ka umuwi, bababa ka. Lagi po kami nagmamano. At yun po yung lagi kong sinasabi rin. Minsan kahit hindi po ako lumapit, tinitignan ko lang po yung imahe. Thank you, Mama Mary. Please, dyan ka lang. Huwag mo po akong iiwan. Pero sabi ko po minsan, sana hindi lang dun sa altar, sana hindi lang dun sa kinalalagyan ng imahe. Sana sa aking puso at doon sa aking pagiging lingkod ng simbahan, hindi rin ako iwan ni Mama Mary. Thank you, Mama Mary. Please po, dyan ka lang. Huwag mo akong iiwan. Maganda naman ang mensahe nun, Mama Mary. Damay mo na kami. Huwag niyo kami Huwag mo kaming iiwan. Dahil dyan may bumati sa'yo, Jonathan Paul Ventura. Father ba yun? Sabi niya magandang gabi Father sa'yo. po. Father Jonathan, magandang gabi po. No. Kuya AJ, anong mensahe mo kay Mama Mary? Sa akin po, may isang mensahe sa buhay ko bilang isang kabataan. Una po gusto ko magpasalamat sa kanya.
Gusto ko magpasalamat dahil sa buong panahon ng Simba-Aralan, pati ng Flores de Mayo. Pakiramdam ko ay ramdam ko ang pagmamahal ng kanyang anak na si Jesus, na sa pamamagitan ng mga tao, ng mga bata, ng mga karanasan na naranasan ko. Salamat Mama Mary kasi sa loob ng isang buwan, pakiramdam ko mas lumalim yung pananampalataya ko at mas naging makabuluhan yung paglilingkod ko sa simbahan. Sabihin ko rin po sa kanya na patuloy niya po akong gabayan araw-araw, lalo na bilang kabataan na maraming pinagdadaan, maraming responsibilidad, at minsan ay may doubts sa sarili. Sabihin ko po sa kanya na sana patuloy niya akong gabayan sa tamang landas at tulungan na ako manatiling malapit kay Jesus. Na sana po tulungan niya akong manatiling mapagkumbaba tulad niya, maging pasensyoso at mas maging mapagmahal sa paglilingkod sa simbahan din sa ibang tao po. Kundi pati yung mga batang naturuan namin sa simba-aralan, pati yung mga bata, kabataan na tumulong upang may sa katuparan itong simba-aralan, hindi yung mga katikista, mga pare at ang mga taong nasa likod nitong simba-aralan ay patuloy mong gabayan na sana may pagpatuloy ito hindi lang ngayon, kundi pati sa mga susunod pang mga taon. At sasabihin ko rin sa kanya na sana kapag napapagod ako o kaya nawawalan ng plan siya sa sarili, ipaalala niya sa akin kung bakit ako nagsimula sa paglilingkod. At higit sa lahat po, magpapasalamat po ako sa kanya dahil pakiramdam ko hindi ako nag-iisa dahil lagi siyang nandiyan para gumabay bilang isang ina upang ipakita ang kanyang matamis na ngiti. At sana patuloy niya akong samahan habang lumalaki ako bilang isang kabataan, bilang isang lingkod, at tao na gusto mapalapit sa Diyos. At panghuli, sana ipaalala niya sa akin na tularan ko siya, na sa bawat panawagan ng Diyos ay palagi kong ibigay ang aking oo tulad niya. Yun lang. Thank you. Ganda. And last, Ate Mary. Ako naman po, bilang lagi ko pong message sa kanya is thank you kasi hindi niya ako binibitawan. Kahit anong maling desisyon ang ginagawa ko sa buhay ko, alam ko na nandyan pa rin po siya at pinagdarasal pa rin ako. Kasi alam ko po na marami na po akong mistakes na nagawa sa buong buhay ko and kahit na ganun nga po yung nangyayari, alam ko po na hindi niya pa rin hindi niya pa rin sinasara yung kanyang tenga sa mga dasal na pinapa-intercede ko po sa kanya. Alam ko po na nandyan pa rin siya. So, thank you po kasi hindi niya ako pinapabayaan. Kaya po ako tingin ng tingin dito kasi andun po yung image ng Immaculate Heart of Mary sa kwarto namin. Kaya po, kapag po medyo nanginginig-ginig na po ako, napapatingin lang po ako sa kanya kasi gusto ko pong naaalala na nandyan lang po siya na sinasabi, "Nak, kaya mo yan. Kaya-kaya mo yan. Nandito kami ng kuya mo lagi." Iyan lang po. Lagi po akong thankful sa pagsa-stay niya sa buhay ko kahit na gaano karami ng pagkakamali ang nagawa ko. Hindi po siya tulad ng mga tao na kapag nagkamali ka, naku, wala ka na, ekis ka na. Alam ko po na lagi siyang nandyan at inaalala po lahat tayo. Yan lang po. Thank you. Ang ganda nung nandito lang kami ng kuya mo. Ang ganda nan. Thank you, Sister Len. Ayan. Totoo naman po na sa lahat ng mga nalaman natin ngayong gabi, syempre, alam na natin na pag ang simbahan ay nagkaisa, laging nasa likuran nito ay ang Diyos at syempre sa patnubay ni Mama Mary. Yan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga guests. Talaga naman marami po kaming natutunan sa inyong tatlo. At alam ko din sa mga ka-ekos natin, sa mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nanguna dito sa Simba Aralan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Father Enrico Crisostomo, ang
Ganyan din yung mga katikista, baska, lahat-lahat na ng miyembro ng ating simbahan. Alam naman natin na ang buwan ng Mayo ay hindi lamang panahon ng gaganda ang mga bulaklak at syempre yung mga makukulay na pabitin dito sa ating simbahan. Dahil sa proyektong inilunsad ng ating mahal na obispo, Bishop Dennis Villarojo, katuwang ng ating mga pari, madre at mga lingkod ng simbahan, mas lumalim pa at naging mas makabuluhan pa ang pagdiriwang natin ng paggunita sa buwan ng ating pagpaparangal sa ating mahal na Birhen ng Flores. Dahil sa proyektong Simba-Aralan kung saan nakatuwang din natin bilang pangunahing tagapagturo ng kapwa rin nila kabataan ng ating mga kabataan ng simbahan. Kayo ngayon, para sa kabataang naglilingkod, ito ay panahon ng pagtatanim ng binhi ng pananampalataya. Higit sa pagtuturo ng katisismo, ang simba-aralan ay naging instrumento upang mapalalim ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga kabataan. Kumbaga, nawala ang pader ng pagkakaiba. Natuto ang lahat na magpasya bilang iisang pamilya. Ang aral ng kababaang loob at tapat na pagmamahal sa kapwa ang pinakamahalagang baon ng bawat isa. Maaring dalhin nila araw-araw sa kanilang buhay. Na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Kaya nga mga ka-echoes, ang pagtatapos ng buwan ng Mayo ay hindi nangangahulugang pagwawakas ng misyon. Maraming biyaya at aral ang ating natanggap at maibabahagi naman natin sa iba sa pamamagitan ng pamumuhay ng may katapatan sa labas ng apat na sulok ng simbahan. Ang ipagpatuloy ang pagiging mabuting halimbawa bilang kabataang makadiyos, pagpanatiling aktibo sa parokya at ang pagpapakita ng Kristiyanong asal sa pamilya, paaralan at sa komunidad. Kaya mga ka-echoes, ang aming pong kongregasyon ay buong pusong nagpapasalamat at bumabati ng congratulations sa lahat ng mga naging bahagi ng simba-aralan na ito. Nagawain ng Diyos na kanyang isinakatuparan ng kanyang mga pagpapala. At sa atin pong mga nag-share din sa ating pages na hindi man namin nabasa, ay maraming salamat po sa pakikikalahok dito sa ating programa. Amen. At bilang isang pamilya, sama-sama po tayong muling manalangin, magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating tinanggap, lalo sa simbang aralan na ito. Tayo pong lahat, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kuya AJ, Medyo wala po sa kanyang schedule lang po. Abang mapagmahal at maawain, maraming salamat po sa matagumpay na pagdaraos ng aming simba-aralan sa Dioceses ng Malolos. Sama-samang matuto, manalangin, at mapalalim ang aming pananampalataya. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa sa lahat ng taong inyong ginamit upang maisakatuparan ang gawain ito. Basbasan ninyo po ang aming obispo na si Dennis C. Villarojo, ang lahat ng kaparian, mga miyembro ng PPC, ang mga RCM sisters, mga katikista, young missionaries, at lahat ng tumulong at naglaan ng panahon, pagod, talento at pagmamahal para sa programang ito. Salamat din po sa bawat kabataan at mag-aaral na naging bahagi ng simba-aralan.
Naway ang mga aral at karanasang aming natanggap ay manatili sa aming puso at magsilbing gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang mabubuting Kristiyano. Patuloy niyo po kaming samahan at gabayan upang maging matatag kami sa pananampalataya at handang maglingkod sa simbahan at sa aming kapwa. Naway si Maria, aming ina, ay patuloy na umakay sa amin palapit kay Jesus. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pananatili sa programang Echoes of Christ. Magkita-kita po tayo sa isang buwan sa dati nitong araw at oras, 4th Saturday. Kaya po sa June ng 4th Saturday. Maraming salamat po, Ate Mary, Kuya James, and Kuya AJ, at sa lahat sa inyo pong mga naging bahagi nitong simbahan. Congratulations! Thank you din po at congratulations po sa mga batang graduate. God bless! Destiny, with our faith, which holds us true.